Good morning! Grabe, ang dami na namang bagong yayamang mga tao ngayong gabi. Pinapalakpakan po ang mga sarili nating lahat. By the way, I'm Darnito de la Cruz. Ako po yung chairman at may-ari ng HPI. Magandang gabing lahat po sa inyo lahat, okay? Nahuli yung bati ko. Sino po dito ang hindi pa member ng HPI? Sige po, taas po tayo ng kamay lahat. Alright? Sabi nga ni God, di ba? Sabi nga nila, mukha nga lahat, bagong mukha. Ngayon po, nakita na ninyo ang HPI. Maganda po ba? Maganda po ba? Wow! Ganda, di ba? Kasi po, itong negosyong ito po yung bagong innovation ng negosyo. Na kung saan, kahit busy ka, kahit hindi mo alam, kahit hindi mo aralin yung negosyo, alam namin, kikita ka. Kahit po tulog kayo, kikita kayo. Okay lang po ba yun? Kahit nga po patay dito, kumikita. Totoo po yun. Pangalanan nyo yung lola ninyong patay, kikita pa rin po yun. Ganun po kaganda yung negosyong ginagawa natin. Well, okay na po ba pakilala pa ako sa inyo lahat? I'm Darnito de la Cruz, 23 years old, ang pinakabata at pinakapoging chairman sa MNM Industry. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala din ako doon. I'm only 23 years old. Bata po ba? Yes. Imaginin mo yon. Sabi nila, pag bata ka, maglaro ka muna. Tsaka na yung paglalaro, sabi ko, bakit? Madali na lang maglaro pag may pera na. Mas masarap, habang bata, may pera. Pero sa mga may edad, huwag po kayong mag-alala. Pwede kayo bumalik pagkabata pag may pera. Diba? Ang sarap po ba na may pera? Sarap. Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyo na kung saan itong negosyong ginagawa natin, bakit ko siya naisip? Sino po dito nakasubok na ng ibang networking company? Na pag walang recruit, walang kita? Dami na, no? Mahirap po ba? Hirap. Di ba? Bakit? Kasi pag wala kang recruit, walang kita. Sabi niya na, bago ako sumali, kahit wala kang recruitin, kikita ka. Di ba? Kahit tulog ka, kikita ka. Hindi ako nag-recruit, natulog lang ako, hindi kumita. Bakit ganun? Kasi yung konsepto ng negosyo nila, yun yung konsepto na kung saan, pang masipag lang, pang madaldal lang, pang matalino lang. Bakit pag bobo ka, hindi mo maintindihan yung sistema? Pag hindi ka marunong mag-left and right, hindi ka nakikita. Diba? Sa atin, walang left and right. Bakit? Sumali ka lang, bumili ka lang ng produkto ng HPI. Guaranteed, 40 days, 45 days, ang pera mo babalik, kikita ka pa. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Meron ba kayong alam na ibang negosyo bukod kay HPI na ganitong konsepto? Meron o wala? O di sumali na kayong lahat. Wala pala eh. Diba? Okay. We have 4 quadrants of life. Bago natin simulan at bago natin pagpatuloy, meron po akong alam na alam din ninyo. Pero ipapaalala ko lang ulit sa inyo. Sino po may kilala kay Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki. He's an author, right? Sabi niya, we have 4 quadrants of life. E-S, B, I. Ano po yan? Sino po dito ang employed? Nagtatrabaho? Tatrabaho po. Sino po dito yung tumanda na sa trabaho? Ayun, dami. Di ba? Kasi po bakit? Ganyan po nakadesign ang employment. Habang buhay mo siyang gagawin, pero hindi ka bibigyan ng panghabang buhay mo. Tama mali. Diba? Pero ang HP, hindi mo habang buhay gagawin, pero bibigyan ka ng panghabang buhay mo. Maganda mo ba? Ganda, di ba? So ngayon, we have 4 quadrants of life. Employed, self-employed. Sino po self-employed dito? Self-employed, self-employed. Okay. Businessman. Sino po businessman dito? Nag-i-invest or investor. Alright. Ngayon, dito sa librong to, ang sabi niya, pag nasa left quadrant ka, you're a poor. Pag nasa right quadrant ka,
you're a rich. This is a Poor Dad and Rich Dad book. Alright? Ngayon, sabi ni Robert Kiyosaki, pag nasa left quadrant ka, ikaw yung taong mahirap. So lahat pala ng empleyado, tsaka self-employed, mahirap. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Ako po, ang ate ko, she's 42 years old. Supervisor, maganda po ba ang trabaho? Maganda. Maganda, di ba? Bakit? As of now, mahirap maging isang supervisor sa isang malaking kumpanya. Landmark, malaking kumpanya po ba yun? Yes. Supervisor po ang kapatid ko doon. Sa magandang salita, ang ate ko po, 30 years nagtrabaho sa kumpanyang yon. Sa awa ng Diyos, ni Tornilyo ng Gulong, hindi po siya nakabili. Ganun po katindi ang employment. Hindi ko po dinidiscourage na huwag kayong magtrabaho. Hindi ko po kayo dinidiscourage. Pero pinapakita ko po sa inyo kung ano ba ang pwedeng idagdag ninyo habang nagtatrabaho kayo. Alright? So ngayon, ang sabi niya, pag employed ka, hindi ka pwedeng yumaman. Bakit? Ito po yung tanong ko sa inyo. Ito po si Presidente. Ito po kayo, staff. Ang tanong, pwede po bang mas malaking sahurin ni staff ay Presidente? Yes. Hindi! Tama po ba? Yes. Si janitor, pwede po mas malaking kita niya kay Presidente? Tama po ba? Yes. Hindi, di ba? Pero sa negosyong ginagawa natin, kahit nasa ilalim ka, pwede mas malaki ang kitain mo kaysa sa tao na sa taas mo. Diba? Sabi na, una-unahan naman pala yan eh. Hindi po. Bakit? Yung system po natin, nagsacycle. Nagsacycle po siya. Pag kumita ka ngayon, at yung account mo ay nag-mature, ang tanong, uulit po ba kayo? Yes. Eh di maganda, mapupunta ka sa ilalim ng mga tao na sa ilalim mo. Natulungan mo? Yes. Kumita ka. Kumita sila. Maganda po ba lahat ng tao dito ngayon kikita kayong gabi? Yes. Ganun po nakadesign ang negosyong ginawa natin. Ganun po nakadesign ang HBI. Okay, balik po tayo sa topic natin. Pag sabi nila empleyado ka, wala kang time freedom, wala kang financial freedom. Bakit? Totoo po ba? Wala bang katapusan, tapos na ang sahod mo? Wala bang sahod, pay slip. Pagka-pay mo, slip agad. Totoo po ba? Yes! Yes! Bakit totoo? Di ba po? Ano po ba mas masarap sa pakiramdam? Yung tipong natutulog kapag kagising mo, may pera ka. Yung tipong matutulog kapag kagising mo, wala kang pera. Mas masarap yung tipong natutulog kapag kagising mo, may pera. Saan mo makikita yon? Kahit magtayo ka ng sari-sari store, magtayo ka ng anong tindahan, pag natulog ka, sarado mo tindahan mo, may kita ka? Dito matulog ka, pag pumunta ng opisina, once a week, kikita ka. Bakit once a week? Kukuha ka lang ng cheque mo. O, di ba? Sarap. Punta ko dyan, kuha lang ako ng cheque ko. Marami pong ganun dito. Tanong mo, marami ng tao dito ang kumikita. Itanong mo sa kanila anong HPI, basta yayaman ako dyan. Yun lang ang sagot. Bakit? Yun lang yung alam nila sa HPI. Wala silang ideya. Imagine mo yun. Doktor, nurse, professionals, ang dami pong taong kumikita dito. Take note, yung salitang pagkita, yan pa lang po yung simula nila. Pero yung mga taong nagsimula talaga dito, 8 months, 9 months, sila po talaga yung taong yumaman na. Taong nakabili ng BMW, sasakyan, bahay, kung ano-ano pa pong reward sa sarili nila. Normal po ba yun? Normal po ba sa isang bagay na gagawin mo ng 8 months, pwede kang yumaman? Hindi. Lumabas po kayo. Saan po kayo makakakita ng ganyan? Pera na lang po, kung smuggling ka, drug lord ka, pwede po yan. Di ba po? Pwede. Pero sa negosyong ginagawa po natin, dito po, 2 months to 3 months, 4 months, depende po sa inyo kung paano ninyo tatrabahuin. Proven and tested po itong negosyong ginagawa natin. 8 months, 6 months, napakarami na po taong naging milyonaryo. Take note! Take note! Ang population po ng HBI is more than 10,000. Imagine mo yun, yung more than 10,000 na yun, 101% lahat po yun kumikita. Wala po kayong makikitang tao na member ng HBI, pag sinabi mo, kumita ka na ba yun? Hindi ako kumita. Wala pong ganun dito. Pag tinanong niyo po ang member ng bawat isa, kumita ka na ba dyan? Abay, kitang-kita. Diba? Ganun po yung negosyong ginagawa natin. Ngayon, ang sabi niya, pag nasa right ka, negosyante ka, investor ka, yayaman ka, eto na.
Eh, wala akong pera, wala akong malaking pera pang negosyo. Bakit ang sinabi nila, kailangan mo ng malaking pera pag gusto mo ng malaking kapital? Yung kapital, ano ibig sabihin pag malaki ang kapital? Malaki ang negosyo. Tama po ba? Magkano po ang initial na puhunan sa negosyo natin? 7, 3, 50. Malaki po ba maliit? Malaki po ba maliit? Palalaking ko. 7, 350. Kaya mo, malaki na maliit? Malaki. Para sa akin, malaki po yan kung gagastusin ninyo. Pero kung pag-negosyo ninyo, napakaliit po niyan. Wala po kayong matatayong negosyo na pwede kayong yumaman sa ganyang halaga. Tama po ba? Di ba? 7,000. Labas ka dito, hanap ka ng negosyo. Kahit siya po, hindi ka po yayaman dyan. Kahit magbenta ka ng laman, hindi ka yayaman dyan. Laman ng bahay, laman ng bag, hindi po kayo yayaman dyan. Pero sa negosyong ginagawa natin, 7,350, pwede na po kayo magsimula ng negosyong ginagawa katulad namin. Ngayon, ang sabi niya, pag nasa right ka, businessman ka, investor ka, yayaman ka, wala akong perang malaki para mag-invest ako. Wala akong perang malaki, wala akong oras para magnegosyo ako. Good news po, hindi nyo na po kailangan ng malaking investment. Hindi nyo na po kailangan ng maraming oras para magkaroon ng negosyo. Bakit? Yung dinesign nating negosyo, para po ito sa mga taong walang oras. Para po ito sa mga taong maraming oras, para po ito sa mga taong maraming pera, at para po sa mga taong walang pera. So meaning lahat po kayo, pwede po kayong sumali dito. 5 dahilan kung bakit hindi sumasali ang tao dito. Tinawag ko po siyang Mount Nut. First, what is Mount Nut? Bago yun. Mount Nut. M stands for money. Meron pong taong walang pera, may taong may pera. Sasabihin ng taong walang pera, wala akong pera. Paano ako sasali yan? Yun na nga po, wala ka ng pera, hindi ka pa sasali. Tama po ba? Ngayon, ang sabi naman ng taong may pera, ayaw ko sumali dyan. Bakit? Ilalagay ko na lang sa bangko yung pera ko. Bakit? Kasi alam ko mas magiging safe. Alam ko yung pera ko pag nasa bangko mas lalaki. Naniniwala po ba kayo? Is it savings good enough? Para po sa akin, tingnan po natin, ano ang value ng money? Ano ang importante? Savings. Importante po ba ang savings? Yes! Tingnan po natin kung yes pa ang sagot ninyo pagkatapos nito. Hinahamon ko kayong lahat. Makinig kayong lahat. Well, ito pong papakita ko, mabubura ko na po yung kamay ko para sa inyo. Okay lang. Okay. So ngayon, itong ipapakita ko po sa inyo. Anong taon po ngayon? 2015. Okay, sino po dito yung mga taong naninigarilyo? Sige po, taas po kayo, huwag po kayo mahiya. 1. Sino po taong naninigarilyo? Sige po. Marlboro. Sino po tumitira dito ng Marlboro? Si Sir. Okay. Sir, ikaw tatanungin ko ha. Ngayon po ay 2015. Way back, let's say, way back 5 years ago, 2010. Okay. Sir, noong 2010, magkano ang stick ng sigarilyo? Piso. Dos? Dos mo ba piso? Okay, dos. Sabihin na natin dos. Ito na yung tanong dyan. Meron akong 1,000 piso na pera noong 2010. Merong bangko. Sabi niya, oy, pag naglagay ka ng 1,000 dito, after 5 years, yung 1,000 mo kikita ng 50%. Malaki po ba maliit? Malaki. Bakit ang bangko, 2% per annum lang ang kanilang interest? Di ba po? Wala bang galawan yun? Bakit time deposit? Ngayon, meron nag-offer na isang bangko, sabi niya, ilagay mo yung pera mo dito, mag-save ka lang. Para pagdating ng panahon, gagamitin mo yung perang may ipon mo. Tama po ba yan? Yun po ang rule, parang role ng bangko. 2010, naglabas ako ng 1,000 pesos. Sabi niya, pagdating ng 2015, yung pera ko, lalaki daw. Magiging 1,500. Bakit? Tumubo ng 550%. Okay na po ba yan? Yes! Bakit? Wala pong bangko na pwedeng magbigay niyan. Pero dahil sa kwento ko, at kwento ko to, pwede po yan. Ha?
Kwento ko po to, gawanin mo kayo ng sarili niyong kwento. Noong 2010, 1,000 siya. After 5 years, sabi ng bangko, magperam ka dito. Pagkadating ng 2015, magiging 1,500 ang pera mo. Tumaas mo ba ang value ng pera ko? Yes. Pero this is the question. Noong 2010, ang sigarilyo, 2. Ngayon po, magkano na sigarilyo? 5 pesos. Per stick. Totoo po ba? Yes. Sino po dito yung mga naninigarilyo? Taas mo ang kamay. Totoo po ba na 5 piso na ngayon ang sigarilyo per stick? Yes. Tingnan po natin. Sino po dito may calculator, madam? Calculator po. Okay. May tanong po ako, ha. Okay lang po ba, i-divide natin si 2 divided by 1,000? 500? So meaning, 500 pieces or 500 stick ang pwede mabili ng 1,000 ko noong 2010. Tignan naman natin, eto mumu yung pera ko. Naninigarilyo din ako. Di ba? Noong panahon na, noong 2015, bumili ako ng stick ng sigarilyo. Ibang bibili ko yung 1,500 ko. 5 piso na. Divide nyo po. 300. Ang tanong, ito po yung malaking tanong ko sa inyo. Tumaas po ba ang value ng pera ninyo? Tumaas po ba? Tumaas po ba? Hindi, di ba? Imagine mo yun. Bakit? Ang produkto tumaas, ang value ng pera bumaba. Maganda po ba ang savings? Maganda po ba ang savings? Kala ko yes. Kanina yes. Sino mo nagsabi dito na yes? Nawala bigla, oh. Sino mo may sabi na to? Yun. Why no? Kung makikita po ninyo, ang tumataas po ngayon ng bilihin, pero ang currency o ang pera, ang value ng pera ngayon ay bumababa. Kahit nga po 20 piso, hindi na kayo makakabili. Pabili po 20 piso, balik kong piso mo, wala na mabibili yan dito. Imagine niyo yun, wala na pong value ang piso ngayong araw na to. Bakit? Kasi po, sabi ko po. Di ba? Biro lang yun. Ngayon, 300 pieces. Noong 2010, 500 pieces. Ay, sayang! Sana bumili na lang ako noon. Parang ngayon may sigarilyo pa rin ako. Di ba? Kasi ito, 500 eh, oh. Di ba? Eh, ang pangako sa sarili ko, hanggat hindi lumalabas ang pera ko, after 5 years, hindi ako maninigarilyo. Ay, lumabas. Alay, 300 na lang ang nabili. Bakit ganun? Tumaas ang presyo, bumaba ang piso. Tama po ba? Reality. Ngayon, ano ang naisip ko? What if yung 1,000 mo ipasok mo sa HPI after 5 years, ewan ko na lang. Diba? Baka dahil sa HPI, naninigarilyo ka, sunog na ang baga mo. Sa sobrang dami mo pwedeng mabiling sigarilyo. Ganun po yung katindi. Ha? Kaya kung gusto nyo maging healthy living, pasok nyo sa bangko. Biro lang yun. Nakikita nyo po yung kagandahan? Maganda po ba? Maganda po ba mag-save ng pera? Ito to, ano po ba talaga? Maganda po ba mag-negosyo? Maganda po ba mag-invest ng pera? Yes. Bakit? Ang lahat ng taong yumayaman, wala po sa pagiging empleyado o pagiging self-employed. Ang lahat ng mga taong yumayaman, nagne-negosyo. Lahat po ng Pilipino, lahat po ng tao nandito ngayon ay mga mukhang negosyante po tayong lahat. Hindi po tayo mga mukhang pera. Given na po, nakikita tayo ng pera pag nagne-negosyo tayong lahat. Tama po ba? So, ngayon, eto na po siya. Nakakalungkot po ba nangyayari? Diba? Kasi imagine mo yun, nagtago ka ng 10,000. After 5 years, 10,000 mo, parang 5,000 na lang ang value. Sana hindi ko na lang pala tinago. Sana, ininvest ko na lang. Baka, lumaki pa. Baka, naging million pa. Tanggalin natin yung salitang baka. Magiging million yan dito po. Diba? Siyempre. Bakit ko sinasabi ito? Bakit malakas ang loob ko? Kasi po, proven and tested. Magtanong po kayo lahat ng miyembro ko. Lahat po yung kumikita. Bakit nyo po binaray Mount Natco na wala? Okay. Ito naman. Kung sabi nila, wala akong pera, marami akong pera. Ito naman ang problema ng ibang tao.
Wala akong oras. Kasi busy ako. Di ba? Marami yan eh. Sabi niya, pare, punta ka dito. Ang sahod dito, 300,000 pesos, kikita ka, yayaman ka. Pare, wala akong oras dyan, busy ako. Pare, meron dito 15,000, pare, saan yan? Bakit ganun? Ang Pilipino namulat, pag maliit na kitaan, pwede. Pag malaking kitaan, scam. Imaginin mo yun. Pero lahat naman tayo gustong yumaman, tama po ba? Taas mo ang kamay lahat ng gustong yumaman ngayong gabi. Diba? Tapos pag usapang negosyo, ayaw ko, takot ako! Bakit? Baka malugi! Hindi ba ka... Wala. Meron. Take two. Okay, direct. Yung camera dito sa mukha ko, ha? Imaginin mo yun! O, di ba? Bilis ko, no? Imaginin mo yun, hindi pa nga nagsisimula yung negosyo, lugi agad. Totoo mo ba yun? Sino mo dito naka-experience na nun? Yung tipong, pre, negosyo tayo. Ano negosyo natin? Magtulak tayo ng kahit ano. Di ba? Magtulak tayo ng mga sirang sasakyan. Wrecker po ang tawag doon. Ha? Magnegosyo ng mga wrecker. Ayaw ko pare. Baka wala nang sasakyang masira. Negative agad. Imagine mo yun. Doon tayo sa positive side. Di ba? Bakit? Kasi pare, pag hindi ka sumali dito, pare, maghihirap ka. Dapat ganun. Hindi pare, pag hindi ako sumali dyan, maghihirap din ako. Huwag ganun. Ang sinasabi nilang wala akong oras. Marami akong oras. Wala akong oras. Marami akong oras. Paulit-ulit ko pong naririnig yan. Sabi ko nga po, itong negosyo to dinesign para sa mga taong walang oras. Bakit? Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Ma'am Nerissa. Ma'am, member na po? Ba, member na pala si ma'am eh. Kalang mama. Sino po hindi member? Tita member? Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Miriam Rivera. Ma'am, hiramin ko pangalan mo ha. Huwag kang mag-alala. Lahat na sinusulat ko sa board na to ay yumayaman. Si Ma'am Miriam. Ito yung pinakamaganda dito. Sabi ko nga, kahit wala kang oras, kahit nasa trabaho ka, kikita ka. Ma'am, ano ba trabaho nila? Green Barge. Si Ma'am networker pala oh. Power! O dito po, walang power. Dito po, lahat po ay totoo. Yes. Tita, thank you. Si Tita Miriam, ito yung maganda siyang negosyong ito yung... sorry. Naka-bracious kasi ako eh. Ito yung maganda sa negosyong ginagawa natin. No time with time, lot of time. Si Ma'am Miriam, walang oras. Bakit? Networker eh. Di ba? Ma'am, ayoko ng example. Ang hirap eh. Networker ka kasi. Yun, medical representative. Bedrep si Ma'am. Palakpakan po natin si Ma'am. Si Ma'am Miriam, letter M, Medrep, letter M. Okay? Si Ma'am Miriam, siya po ay Medrep busy. Ma'am, busy po ba sa trabaho? Yes. Ito po yung good news niyan. Si Ma'am Miriam, kumuha ng mga taong maraming oras. Si Ma'am Miriam, kumuha ng taong yung tipong nanununog ng kilay para lang magkaroon ng ginagawa. Ganun katindi, wala nang magawa sa buhay. Di ba? Ito po yung pinakamagandang point dyan sa negosyong ginagawa natin. Si Ma'am Miriam ay busy, sumali. Nagka-cheque. Nakita nung kaibigan, friend, ano bang ginagawa mo? Sali naman ako dyan. Paano ka nagka-cheque nang wala kang ginagawa? Sumali ka lang din. Di ba? Sumali ka lang din. Paano ba yayaman yan? Basta pumunta ka ng opisina, bumili ka ng produkto, yayaman ka na. Yun ang pinakamagandang paraan dyan. Ngayon, yung kaibigan niya, si friend A, sumali. Ito si friend A, hindi ganong busy. Housewife. Ang daming kaibigan. Ang daming kaibigan itong taong to. Ang dami rin napasali. Okay. Ngayon, ang tanong ko, si Ma'am Miriam, nag-invite ba hindi? Hindi. Bakit? Kusang sumali yung tao. Iba po yung taong nag-invite. Iba yung taong nagpasali lang. Diba? Kasi pag mag-invite kayo, yung tipong sumali ka dito, pag hindi ka sumali, kakatayin kita. May mga ganun eh. Pero biro lang po yung katay ha. May mga ganun tao na tipong hard selling. Hard selling. Yung tipong ibibenta mo ang langit at lupa para lang sumali yung taong pinapasali mo. Ito na po yung pinakamaganda sa negosyong ginagawa natin. Si Ma'am Miriam, busy sa trabaho. Ngayon, sabi niya, naku, wala na pong oras sa inyo. Itong housewife na to na value. Nag-invite din ang mga kapwa niya housewife. Marami po ang housewife.
Yes. Marami po ba taong walang oras? Yes. Bakit? Malapit na po na naman ang graduation. Ang tanong ko, ilang libo na naman po kabataan ang walang trabaho. Tama po ba? Pag walang trabaho, walang pinagkakitaan. Ibig sabihin yan, wala na naman po silang ginagawa. Imagine mo, kung ito, si Ma'am Miriam, napasali si Friend A. Ngayon, si Friend A, marami rin na-invite ng mga kaibigan niya. Natatandaan niyo po yung maturity bonus? Diba? Imagine mo yun, nagre-re-entry, sumasali na lang siya ng sumasali, bumibili na lang bumibili, kumikita siya. Eh si Ma'am, wala nang ginagawa, bakit nagre-re-entry na lang din nagre-re-entry? Ang hindi niya alam, itong mga kaibigan niya, nag-i-invite. Bakit? Baliw eh. Kumita eh. Mapipigilan mo ba yan? Pag yung tao na baliw, hindi mo mapipigilan manakit yan. Ay, mag-invite yan. Diba? Hindi mo mapipigilan yan. Bakit? Kasi ang sarap pong i-share yung negosyong ginagawa mo. Na alam mo, na pag yung tao na pasali mo, hindi ka kikita, bakit siya ang kikita? Diba? There's a big difference na pag yung tao, ini-invite mo. Bakit? Dahil pag hindi ka sumali ngayong gabi, wala kong iuuwi bigas sa amin. Si Momo, tumatawa, nakaka-relate. Bakit totoo po yan? Dito po, sumali ka man o hindi, okay lang yan. Bakit? Yayaman pa rin ako dito. Nakita niyo yung difference? Nakita ninyo yung pagkakaiba? Na si Ma'am, sabi ko nga kahit busy yan, di ba? May encoder pa, hindi alam mag-encode. Social, di ba? Kahit hindi siya marunong mag-encode, magpaturo ka mag-encode, kahit wala kang oras, nagustuhan mo yung negosyo, nagka-check ka, pakita mo sa mga kaibigan mo, wala na, magnet ka na yan. Bakit? Sino mo naman po ang taong ayaw bumita? Kahit nga po ang hirap eh. Sino po dito ang gustong magbenta ng brat panty? Sige po, brat panty pero yayaman. Pero yayaman! O, di ba? Gusto. Bakit? May keyword, ano yun? Yung salitang pagyaman. Ang tao, pag may salitang pagyaman, go! Di ba? Go yan! Bakit lahat po tayo, yan po yung pinaka-goal natin. Okay, klaro na po ba tayo? Kahit pala wala akong oras, kahit marami akong oras, okay na yung ginagawa natin yung negosyo. Okay. So ngayon, ito na yung urgency. See you. Para sa akin, pinaka-importante po sa negosyo ginagawa natin is urgency. Bakit? Oras po ang kalaban natin. Sino po ang sasali ngayong gabi? Sasali ngayong gabi? Taas ang kamay po lahat ng sasali ngayong gabi. Sino po ang hindi sasali ngayong gabi at bukas? Ito po yung malaking kaibahan yan. Kung sasali kayo bukas ba kikita, at bukas pa kayo pwedeng magsimulang yumaman. Pero kung sumali kayo ngayong gabi magsisimula ang tandaan ng buhay ninyo sa paglaban. Urgency yan eh. Bakit? Kung hiring ka, pumipila ka, nagpapakapagod ka, LRT sasakay ka, ito pa kaya nasa harapan mo na. Papalagpasin nyo ba? Ang hirap kaya maging empleyado. Diba? Ang hirap kaya, hindi pong nagtatay ka, papapasukin ka ng boss mo. May lagdag ka, papapasukin ka ng boss mo. Bakit? Pag hindi ka pumasok, wala kang sahod. Dito, kahit natutulog ka, magtambling ka buong araw, kikita ka. Diba? Kahit pagtay ka, ano man, dumugo ilong mo, okay lang, kikita ka pa rin. Nakikita niyo yung kaibahan? Yan yung mga bagay na hindi na pinag-iisipan sa buhay. Bakit? Marami na pong taong yumaman at marami na pong taong nakasubok. Magduda kayo na kung isa sa amin wala pang kumita. Magduda kayo na kung paglabas ninyo wala kayong makikita magandang sasakyan, akin po yun. By the way, ako po yung pinakabatang may-ari na Lamborghini dito sa Pilipinas. Okay? It's an achievement, okay? Achievement po yun dahil sa tagal ko na rin po nagnenegosyo. When I was 19, nag-start na po ako magnegosyo. 23 po ako ngayon, so meaning 4 years na po nagnenegosyo. Pero itong negosyong HBI, dito ko po na-inspire ng maraming tao. Hindi ko po ito ginawa para yumaman o ano, kasi po bago po ako magsimula, meron na po ako dahil nag-artista po ako. Well, totoo po yun. Year 2010, naging catalog model pa ako ng Natasha. Year 2011, nag-start po ako sa industry ng... nag-start ako sa TV5, then nag-GMA ako. Sino pa nanonood ng Daldalita? Daldalita? Wala, hindi nyo na maalala. 2 years ago lang po yun, ha? Yung Daldalita po, show po yun sa GMA, yan doon po ako po yung giraffe. Biro lang. Ako po si Lado, doon ako po si Lado, yun po yung aking karakter. That was the last time na nag-artista po ako. Pero after that, nag-negosyo na po ako. So tuloy-tuloy, so far and so on, ito na po yung
Huli kong negosyong itatayo. Kasi bakit lahat po ng mga negosyong tinatayo ko ngayon, under na po sa HPI. Nakita niyo po yung Splenda Rosa? Imagine niyo yan. May sarili po tayong mabahay. Paglabas po ninyo, may makikita kayo Tonkars. Part owner po ako doon. Tindahan po na sa sakyan yun. Matatanaw niyo po yun dito paglabas ninyo. Wow, Tonkars, maraming sakyan. Part owner po tayo dyan. At, natatawa kayo. This April po, mag-start na po yung sariling call center ng HPI. Pangalan po niya is HPI Solution. Okay? Sige, balik po tayo dito. Napakwento ako. Tapos na po tayo sa urgency. Sabi na, no need. Letter N. No need. Bakit? Hindi ko kailangan yan. May pera ako. No need. Bakit? May trabaho ako. No need. Kasi bakit? Ayaw ko nang kumita. Satisfied na ako. Meron po bang ganon? Yung tipong, ayaw ko na yan. Bakit? Okay na ako dito. Okay na ako nag-jeep. Nagtataxi pag-pauwi. Nakakasawa mo ba mag-jeep? Yes! Nakakasawa mo ba mag-MRT, LRT? Yan po ang dapat ninyong iwanan ngayong gabi. Bakit po? Wala pong tao habang nakasakay sa jeep. Uy, sarap mag-jeep. Wala pong tao, pagpa-uwi, sasakay sa LRT, sige nyo ko, sarap-sarap. Wala pong ganon. Wala pong taong commuter na nag-i-enjoy habang nagpo-commute. Pero mas masarap, habang pauwi ka, nagdadrive ka ng sarili mong sasakyan. Sabi nila, ang buhay daw ay pangit. Pangit talaga pag ikaw ay mahirap. Bakit ang pinakamahirap sa part ng tao ay ang pagiging mahirap? Tama po ba? Sabi nila, ayaw ko nang mabuhay. Ang saklap ng buhay. Bakit? Masaklap po talaga ang buhay pag wala kang gulay. Masaklap po talaga ang buhay kapag wala kong pera. Sabi nga nila, pera lang yan. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng pera. Pero bakit ka nagtatrabaho? Pero bakit ka nagpapakapagod at nagpapakapuyat? Para saan? Para sa pera. Tama po ba? Kasi bakit? Importante po yan para mabuhay tayo. Importante po yan para pumabili natin ang pangangailangan ng pamilya natin. Importante po yan para ma-reach ninyo ang mga goals ninyo. Lahat po ba tayo dito may pangarap? Yes. Lahat po ba tayo may pangarap na bahay? Yes. Lahat po ba may pangarap na sasakyan? Lahat po ba gusto magkaroon ng savings para pagkatipong namatay ka, mga papamanahan mo yung mga susunod na henerasyon mo? Yes. Bakit? Ang tawag po dyan is legacy. Diba? Bakit? Pag sumali ka dito, kahit ano pa naman ang mangyari sa'yo, pag nawala ka sa mundong ito, ang magmamana yung mga anak mo. Imagine mo yun, magtayo ka ng sige, maging presidente ka ng ng Caltex. Malaki po ba sahod? Malaki po ba sahod na may isang presidente ng isang kumpanya? Ang tanong, pag yung taong yun namatay, pwede niyo bang ipamana yung posisyon niya sa anak niya? No. Yun ang masakit doon. Bakit? Ang tagal mo pinaghirapan yung trabaho yun doon, nawala ka. Isang araw ka pala naging presidente, natigo ka na. Hindi mo lang napakinabangan. Ngayon, sasabihin ng may-ari ng petrol, dahil ikaw ang susunod, ikaw naman, anak, ikaw naman ang mag-uupo sa posisyon ng tatay mo. Hindi po nangyayari yun. Hindi po yung trono na parang hari at rey na lang, ha? Ngayon, yung po yung kagandahan ng negosyo natin. Pag nawala po man tayo, ano man ang mangyari, alam po natin, ang pamilya natin is secured. Bakit? Transferable po yung accounts na ginagamit po natin, pwede po natin ipamana sa mga susunod sa atin. Okay. Ito na po siya. Itong susunod po natin. Ang sabi nila, pag empleyado, iinom muna ako. Sabi nila, pag 60 na ang tao, retirement na po ba? Yes. Retirement na po ba? Yes. Okay lang po ba kayo? Yes. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo na kung yung savings na 10,000 pesos or 20,000 pesos sa ginagawa natin, habang nagtatrabaho tayo, makakaipon tayo. Katulad po ng tanong ko sa inyo, lahat po ba may pangarap na sasakyan? Yes. House and lot, meron po? Yes. Savings, meron po? Yes. Ang tanong, ma'am, ano po ang pangarap ninyong bahay? Mga magkano po? Yung tipong ititira nyo na po lahat ng mga susunod na henerasyon sa inyo. 3M. 3M, alright? 3M. House and lot, ni Mami, 3M. Sino po dito ang may magandang pangarap na sasakyan?
Okay. Ma'am, mga magkano po yung pangarap ninyo sa sasakyan? 2 point something. Paano susulit something, ma'am? Okay. Mga 2.5. Okay. 2.5. Savings. Mga magkano po, ma'am? 20 million. Bakit? Pagpapaguran mo to eh. Di ba? Tama po ba? Di ba? Walang pakilawanan. Pangarap to ni ma'am. Di ba? Ma'am, huwag ka magalala. Pag sinulat ko to bukas, pagkagising mo, nasa tabi mo na to. Ha? Nasa tabi mo na itong sinusulatan ko. Kala mo yung pangarap mo, no? So ngayon, titignan natin. Sino po dito ang estudyante? Estudyante. Estudyante po. Estudyante. Ma'am, anong year po? First year college. Ano pong course? Marketing. Si marketing, ano po bang pwede maging trabaho pagka-graduate ni marketing? HR manager. HR manager. Tama po ba? O let's say, ano na lang, 3 marketers pala, I'm sorry. Marketing. Okay. Sabihin na lang natin, marketing siya sa isang bangko. Siyempre, mas mataas pa rin yung manager yun. Tama po ba? Marketing siya sa isang bangko. Ma'am, okay lang, tanongin ko si, baby girl. Ma'am, bakit ka nag-aaral? Yes. Narinig niyo po ba yan? Magkaroon ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong taong nakitang yumamang empleyado? Meron po ba? Wala! Pero dito po sa loob na to, marami po ang tao nakitang yumaman na ng bago ang buhay within 8 months lang po yan. Imagine niyo yun, titignan niyo po ito pong gagawin natin, ito na po yung panghuli ko na babanggitin sa inyo. Ready na po ba kayo lahat? Sino po dito nagtatrabaho ng 20 years? Nagtatrabaho na po ng 20 years? 30 years? 40 years? Yung Jurassic na po sa trabaho? Dinosaur, sobrang tagal. Sige po, taas mong kamay. Bakit wala nang tataas ng kamay? Ha? Bago lang po sa trabaho, bago lang sa trabaho. Wala din. Lahat tayo dito, tama. Mga pala, no? Negosyante nga pala tayo dati pati empleyado pinag-usapan natin. Ma'am, ilang taon ka na? 17. Okay lang pa pag-graduate din na kita tapos magkatrabaho ka na. Graduate ka na, 20 years old. Okay lang? Okay. So, 20 years old. Ma'am, ano pangalan mo? Marilyn. Letter M na naman. Si Ma'am Marilyn, huwag ka mag-alala ma'am, katulad na sinabi ko, lahat na sinusunod ko dito, mayayaman, ha? Si Ma'am Marilyn, 20 years old. Sabihin na lang natin 20 years old. Nagtrabaho. Nagsimulang magtrabaho. Ma'am, di muna kita tatanungin. Sila muna. Kasi di mo pa nasubukan magtrabaho. 30,000 per month, mataas, malaki? Wala kayong choice. Mataas o malaki. Iisa po yan. Ha? Malaki, tama! Ang tanong ko sa inyo, ito po yung tanong ko sa inyo. Sa 20,000 o 30,000 po na sahod ninyo, malaki na po ba yung makakapag-save kayo ng 10,000 per month? Malaki na po ba? Malaki na! Bakit? Yung tipong mag-save ka ng 10,000 per month, yan yung tipong hindi ka maliligo, hindi ka magpapabango, hindi ka magpapagupit, hindi ka magpapamanicure, pedicure. Pagkalipas sa 10 taon, grabe ka na. Di ba? 10,000 per month. Ito yung naiipon ni Miss Marilyn. Okay. Si Miss Marilyn, kumikita siya ng 10,000 per month o nakakaipon siya. Pero she's earning around 30,000 per month. Pero nakakaipon siya ng 10,000. Okay na po ba? Malaki na, no? Sige, okay lang yan. Pero titingnan natin kung makakaipon ba talaga siya. Okay? Ngayon, 10,000 per month. Sa loob na isang taon, kumikita siya o nakakaipon siya ng 120,000. Ito na po yung pinakamaganda dyan. Batang-bata, malakas sa trabaho. Siyempre, pag bata, agresibo. Tama po ba? Dadagdagan natin yung edad ni ma'am ng 10 years. 30 years old na siya. Ang tanong, kada taon, meron po siyang naiipon na 120 times 10 years. Magkano po? 1.2 million. 30 years old. Meron na po bang maabot sa pangarap niya? Wala pa. Tama po ba? Meron pa akong natitira, meron pa akong another 30 years para ako mag-retire. Kaya-kaya pa yan. Bata pa ako. Another 10 years. 40 years old plus another 1.2 million. 2.4 million. Meron na po ba siya pwedeng maabot? Yes! Bibili ng
Sasakyan. Wala pong sariling bahay. Walang parking. Problema. Di ba? Bakit? Hindi ka makakatulog. Yung pinag-ipunan mo na 20 years, pagkagising mo, basag yung bintana, wala nang gulong, pinalitan ng bato. Mahirap yun. Di ba? Hindi po kayo makaka-under nun. Di ba? Eto na po siya. Another 10 years pa. Bakit? Tama ako, 40 years old pa lang ako, wala pa akong puti sa buhok niyan. Di ba? Ngayon, another 10 years, 50 years old. Another 1.2 million, that is 3.6 million. Pwede na po bang bumili ng bahay? Pwede na. Ang sabi niya, naku, hindi mo na ako bibili ng bahay, hindi pa ako pwede bumili ng sasakyan, gusto ko sa bahay. Pagkalipat ko ng bahay, bagong parking na sasakyan ang ilalagay ko. Ang ganda po nun, di ba? Kasi bakit? Yung tipong ilo-launch mo yung bahay mo, may fireworks, tapos paparating ka, yung sasakyan mo bagong-bago, pagkabukas mo, may usok, ganun dapat. Di ba? Ngayon, ang sabi niya, meron pa akong natitirang another 10 years. Magtatrabaho pa ako. Bakit? Para makaipon ako at bibiling ko lahat ng mga pangarap ko. Another 10 years. 60 years old, plus 1.2 million. Magkano po? 4.8 million. Malaki po ba? Yes! Malaking pera yan. Malaking pera po yan. After 40 years ka nagtrabaho, 60 years old ka na, may 4.8 million ka. Pwede ka na po bang bumili ng house and lot? Pwede na. Pwede na bang bumili ng bahay? Naku, kulang ng 200,000. Kulang po siya ng 200,000. Ano ngayon ang gagawin ko? Bibili na lang kaya ako ng sasakyan o bahay? Ito po yung malaking tanong dyan. After 40 years, magkano na kaya ang pangarap mong sasakyan? Tama po ba? Baka yung mga sasakyan after 40 years, hindi na gumugulong, lumilipad na lahat. Bakit? Di ba? May Iron Man na nga tao nga, lumilipad, sasakyan pa. Di ba? Kung ang aeroplano napalipad, kung ang barko napalutang sa dagat, how much more ang sasakyan? Posible po yan. After 40 years, yung pangarap mo sasakyan, yung 2 million, baka gulong na lang yan, tambutso na lang mabili niyan. Susi lang, hindi ka pa hindi ka pa makabili. Bakit? Bumaba ang value ng pera. Diba? House and lot. Bibili na lang ako house and lot. Baka yung house and lot mo, lot na lang, wala ng house. Hirap, no? Ang hirap sumigaw. Ang hirap, di ba? Imagine nyo, after 40 years ka magtatrabaho, makakaipon ka ng 4.8 million. Yung 10,000 per month, malaki maliit. Malaki na yan para sa savings. Tama po? 4.8 million, after 40 years, meron kang pera. Ngayon, ang tanong dyan, ano na ang gagawin mo? Meron ka ng 4.8 million. Magninegosyo, tama po ba? Siyempre, may pera na ako. Para yung pera ko hindi maubos, anong gagawin ko? Magninegosyo. Ngayon, nagnegosyo ako. Ang tanong, 4 years ka nagtatrabaho, meron ka bang experience sa pagninegosyo? Ano ang pinaka-importante sa negosyo? Experience. Di ba? Ngayon, ito na yung pinakamasakit na part dyan. May pera ka, 4.8 million. Ngayon, ang naisip mo, business. Noong nagnegosyo ka, tayo ka ng restaurant, bakit? Uy, lakas ng restaurant ng kapitbahay ko, gayahin ko. Crab mentality. Totoo po yan, bakit? Meron po akong nakita sa amin. Taga-Sambales po ako. Sino po taga-Sambales dito? Iba, Sambales, Kaukapatal, ha? Ito po siya. Meron po, yung kapitbahay ko, nagtayo ng sari-sari store. After 1 year, naging grocery. Lumakas. Bakit? Siya po yung kauna-unahan na nagtayo ng mini store na naging grocery dun sa aming barangay. Nakita ng Pure Gold, kapang! Nakita ng Save More, kapang! Nakita ng Robinson, kapang! Ang tanong, saan po kayo bibili? Pure Gold? Robinson? Papansinin niyo pa po ba to? Baka hindi na. Bakit? Produkto mo, bulok yan. Di ba? Mas maganda bumili sa Pure Gold. Bakit pure na? Gold pa. Di ba? Ganun ang mindset ng tao. Pag nakita ang negosyo mo na bubong, gagayahin yan. Totoo po yan. Ngayon, nagnegosyo ka. Nagnegosyo ka ng tindahan ng kung ano-ano, pagkain. Noong nagnegosyo ka, pumutok after 1 year. Bakit ikaw yung kauna-unahan na gumawa ng recipe na hindi pa natitikman ng tao? Natikman ng kapitbahay mo, ginaya ka. Natikman ng tatay, ng magulang ng kaibigan mo, ginaya ka. Ang dami mo ng kakompetensya. Hanggang sa naluma yung negosyo mo. Pam! After 2 years, ang tanong po dyan,
Yung negosyo. Yung negosyo nagsara. Pag nagsara po ba, kumikita pa? Hindi na. Ilang taon na po siya? 60 years old? Pwede pa po ba siyang bumalik sa pagiging empleyado? No. Hindi na. Bakit 60 na po siya? Imagine mo yun, 40 years na pinaghirapan niya. Nagnegosyo siya. Pero hindi tumagal. Bakit wala siyang experience? Lack of experience. Yan po yung pinaka-importante sa negosyong ginagawa natin. Dapat na-experience ka. Tama po ba? So ngayon, nung nakita niya to, sabi niya, ala, anong gagawin ko? Wala na akong pera. Hindi na ako makakabili ng bahay ko, hindi na ako makakabili ng sasakyan ko. Wala na akong choice kundi maging empleyado. Hindi ka na po pwede bumalik, bakit 60 ka na? Good news po, hindi nyo na po kailangang umabot ng 40 years old para mabili yung mga pangarap ninyo. Bakit? Dito po sa negosyong ginagawa natin, 1 year to 2 years, matagal na po yung 2 years. Yung 2 years, nakatumbas ng 40 years. Mali pa po yan. Marami na pong taong dito, within 8 months, 6 months, kumita na po ng milyon. Hindi po ako nagsasabi sa inyo para mayabangan kayo o ano ba yan? Puro perang usapan? Hindi po. Ini-encourage ko po kayong lahat na subukan yung negosyong nakita namin. Ini-encourage ko po kayong lahat na subukan yung negosyo na ginagawa ng mga tao na nag-invite sa inyo dito. Bakit? Wala pong masama. Wala po akong nakita naghirap sa 7,000. Pero marami po akong taong yumaman. Nakitang taong yumaman sa 7,000 pesos. Isa na lang po ang tanong ko sa inyong lahat ngayon. Sino po ang gusto yumaman ngayong gabi? Pumunta po kayo sa harapan. Dali po. Sige, punta po kayo sa harapan. Sige po, wala pong killjoy. Punta po kayo. Sige po. Huwag po kayo mag-alala. Alam niyo po kung bakit? Nung ako po